Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Dekada 80, nang pumunta si Papa sa Pamplona, Camarines Sur, para pakasalan si Mama. Tubong Cadiz City sa probinsya ng Negros si Papa. Nagkita sila nang nagtatrabaho si Papa sa isang establishmento sa Manila. Si Mama naman ay nagtatrabaho bilang isang mananahi. Bali sila Papa ang nagdi-deliver at si Mama naman ang tumatanggap ng dinideliver nilang tela. Nagkakilala ang dalawa, nagkagustuhan, hanggang sa nagdesisyon na ang mga itong magpakasal. Ganun pa man, dahil sa tradisyonal na pagpapakasal, kailangan nilang pumunta sa lugar ni Mama para doon idaos ang kasalan. At dahil sa medyo may kamahalan ng pamasahe papunta sa lugar kung kaya't limitado lamang sa pamilya ni Papa ang nakapunta. Sina Lolo Agustin o kilala sa tawag na Agus, Lola Florida o mas kilala sa tawag na Ida, at ang dalawang kapatid lamang ni Papa na si Tia Salome at Tio Gaspar ang nakasama. Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ni Papa habang nagbabiyahe. Hindi pa kasi siya nakapunta sa lugar ng kasintahan pero nilakasan na lamang niya ang loob nun. Magkasabay na silang umuwi ng kasintahang si Cristina. Halata din naman ang kasiyahan sa itsura ng dalaga dahil ikakasal ito sa taong mahal niya. At sa wakas ay hindi na siya pipilitin ng kanyang pamilya na magpakasal sa taong hindi niya gusto. May kwento kasi nito ni Cristina na gusto siyang ipakasal ng kanyang lolo sa isang lalaki na halos kababata lamang niya. Pero umiiyak siyang umaayaw sa kanyang magulang. Ang nanay niya ay nagsasabing wala silang magagawa sa kagustuhan ng kanyang lolo pero dahil sa kaisa-isahang babae ng pamilya, tinulungan siya ng kanyang tatay Insyo at Kuya Crisanto. Tatlo lang kasi silang magkapatid. Pangalawa si Cristina at kaisa-isang babae. Kung kaya't siyang gusto ng lolo niyang ipakasal sa apo ng kanyang kumpare. Pero ngayon, babalik na siya nakasama ng lalaking mahal niya. At laking pasalamat niya dahil bago pa man siya umuwi ay may ilang taon na rin na nakalipat ang kanyang pamilya sa bayan. At naiwan ang kanilang lolo at lola sa bundok kung saan sila dating naninirahan. Pagdating nila sa isla ay kagad na silang sumakay ng tricycle papunta sa tirahan nila Cristina. Nadatnan nila sa labas ang isang lalaking may edad na nakahubad ng damit habang nagsisibak ng malaking sanga ng kahoy. Tinawag ito ni Cristina na Itay, kung kaya't adad na napalingon ng Ginoo. Saglit na nabigla pa ito nang makita ang anak, pero nakabawi din ito kagad. Masayang niyakap ng dalagang ama at maya-maya ay lumabas na ang inay dito. At dalawang kapatid na lalaki. Napatikim naman si Papa dahil tila ba nakalimutan na siya ng kasintahan. Napawi naman ang ngiti ng mag-anak nang lumingon ang mga ito sa kanya. Tila ba biglang sumeryoso ang mga ito. Tay, Nay, Kuya. Robert, siya pala si Arman, ang nobyo ko. Pagpapakilala nito sa nobyo. Ikinagagalak ko po na makilala kayo. Sabay manos sa inay at tatay ni Cristina noon. Aba naman anak, sinunod mo talaga yung bili namin na huwag kong uuwi kung hindi ka mag-aasawa. Wika ng kanyang itay noon. Napangiti na lamang ang dalaga. Ito namang si Crisanto. Inaakbayan si Papa papasok ng kanilang bahay. Ano anak, buntis ka na ba kung kaya't naisipan niyang umuwi? Tanong ng kanyang ama. Hindi yoy tay. Kumain na ba kayo? Ali na muna kayo at kumain na muna. Mukhang pagod na pagod kayo sa biyahe. Sabay-sabay na silang kumain sapag ng mga panahon na ito. Muli ay tinanong ng ama si Cristina kung buntis na ito.
Nasamid naman si Papa sa sinabi pero muntik na ito matawa. Wala pa pong nangyari sa amin ni Christina. Sagot ni Papa dito. Halos sabay naman silang lahat na napatingin sa kanya. Nirerespeto ko yung anak nyo. Mahal na mahal ko siya. Kaya gusto ko may kasal muna kami bago mangyari yung mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Aba, pinapahanga naman ako ng nobyo mo, Tina. Uwi ka naman ng kuya nito. Taga saan ka ba, iho? Taga Cadiz po sa Negros. Paano yan? Malayo ka. Paano pag nagpakasal na kayo? Saan idadaos ang kasal? Dito. Papupuntahin ko na lang yung ilang pamilya ko dito para sa kasal namin ni Tina. Yun ay kung ayos lamang po sa inyo. Abay, walang problema yan. Mabuti nga at nang makilala naman namin yung pamilya mo. Pagkatapos ng usapang yon, ay masaya naman na silang kumain. Pero tila ba napapansin ni tatay na hindi sumasabay sa kanilang kumain ang nanay ng nobya. At sa lahat ng miyembro ng mag-anak, ay tila ba ito lamang ang hindi palakibo. Kinagabihan ay nag-inuman naman sila kasama ang mga kapatid at tatay ni Christina. Pero bago pa man sila nag-inuman, sinabihan na siya ng itay ni Christina na huwag uminom ng marami. Sakto lang yung pampatulog kumbaga. Panatilihin umano ang kamalayan dahil marami umanong tenga ang nasa paligid. May nakakarinig at may makakaalam na naroroon na si Christina at siya. Kung kaya't hanggat maaari ay mananatili silang may kamalayan. Hindi naman maintindihan ni Papa kung ano ang ibig sabihin ng itay ni Christina. Pero hinayaan niya na lamang ito. Ayaw niya din naman kasi magkaroon sila ng hindi Kakaunawaan ng magulang nito. Mabait ang ama nito at mga kapatid pero ang ina niya ay tila ba hindi niya maintindihan kung boto ba sa kanya o hindi. Isang tanong isang sagot lamang kasi ito at kapag tumingin naman ay tila ba pailalim. Isang umaga, Kinausap siya ng ama ni Christina. Herman, pagpasensyahan mo na yung nanay tali niyo ha. Ganyan lang talaga yan kung tumingin at magsalita kung kaya't normal lang yung kanyang inaakto. Huwag ka mag-alala dahil kasangga niyo kami ni Tina. Suportado namin yung pagsasama niyo at sana kung balakin niyo nang magpakasal sana sa mas lalong madaling panahon na. Para makabalik na kayo ng Maynila at makapamuhay ng nakasanayan yung buhay. Yan din po yung napag-usapan namin ni Tina. Hinihintay ko na lamang din po yung pagdating ng mga magulang at dalawang kapatid ko eh. Ang sagot dito ni Papa. So tingin ko malapit na rin naman sila. Sinabihan ko din naman kasi na sumunod na kadad dito. Kung ganon, ngayon ay maghanap na tayo ng mabibiling baboy. May dalawa naman na dito sa amin. Yan na lang din yung tulong namin sa inyo. Sige ho. Yan din sana yung sasabihin ko sa inyo. Kagad naman silang nakahanap ng baboy na kanilang kakatayin. Bali 5 baboy ang kanilang handa sa kanilang kasal. At dahil sa tuwa ng Kuya Crisanto ni Christina, dahil sa wakas ay ikakasal ng kapatid niya, magiging malaya na umano ito sa utos ng kanilang lolo. Kung kaya't ibinigay nito ang isa sa mga alaga niyang baka bilang regalo sa mag-asawa at dagdag na rin sa panghanda nun. Kinabukasan ay nagtayo na sila ng tolda para pagdausan ng kanilang selebrasyon. Habang gumagawa sila ng upuan na yari sa kawayan, merong huminto na tricycle. At doon ay may naganap sa itay ni Christina. Nang tingnan nila ito ay ang mga magulang ni Papa na sina Lolo Agos at Lola Ida. Kasama ang kanyang kapatid na sina Tia Salome at Tio Gaspar. Naging masaya ang araw na yun na mag-anak. Lalo na si Christina nang makilala niya ang nanay at tatay ni Papa Arman. Kinagabihan, dahil sa pagod sa biyahe ay kaagad na nakatulog ang magulang ni Papa at mga kapatid. Pero sa hindi malamang dahilan,
ay hindi kaagad nakatulog si Papa ng gabing yon. Kung kaya't bumangon ito at pupunta sana sa kusina para uminom ng tubig. Nang marinig niya, ang nanay ni Christina at ang ama nito na nagtatalo nun. Ano bang gusto mong ipahiwatig, Tali? Hindi ka ba masaya at ikakasal na yung anak natin? Magiging normal yung buhay niya at ng mga apo natin sa hinaharap. Lalo na kung si Arman yung mapapangasawa niya. Narinig niyang wika ng tatay ni Christina. Ensyo, kilala mo ang tatang. Kung ano ang utos niya, yun ang masusunod. Nagkataon lang sa akin na 3 kaming babae magkapatid kung kaya't hinayaan niya ako na magpakasal sa'yo. Wika naman ng nanay ni Christina. Kung kaya't hayaan mo na lang na maging miserable yung buhay ng anak mo. Dahil dyan sa makapangyarihan mong ama. Yan bang ibig mong sabihin, Tali? Ina ka. Dapat ang unang isaalang-alang mo ay yung para sa ikabubuti ng anak mo. Medyo tumataas naman ang boses ng ama nun. Maya-maya pa ay lumabas si Crisanto at nakitan to si Papa na nakatayo sa pintuan. Kanina ka pa ba dyan, Bayaw? Oo, Bayaw. Matapat na sagot ito kay Crisanto. Kung kaya't napatingin na rin sa kanya ang magulang ni Christina. Narinig ko po lahat ng pag-uusap niyo. Sabay ko nun. Napabuntong hinima na lamang ang itay ni Christina sa kanyang sinabi. Ngayon, Arman, na narinig mo na yung lahat. Sigurado ka na ba sa anak ko? Naguguluhan mo ako. Hindi ko kasi masyadong naintindihan eh. Sagot naman dito ni Papa. Kung kaya't pinaupo siya nito sa lamesa at ipinagtapat niya kay Papa ang bagay na hindi alam kahit ng mismong anak niya. Alam mo, Arman, hindi ito alam ng anak kong si Christina kung bakit namin siya pinapunta sa Manila at sinabihan na bumalik na lang kapag may asawa na. Gusto siyang ipakasal ng kanyang lolo, yung tatay ng nanay Tali mo, doon sa kapwa ng kumpare niya. Dagdag ba ng ama ni Christina na ikinagulat ni Papa? Hindi umano mga normal na tao yon. Napatanong naman si Papa kung ano ang ibig sabihin nito. Ang ibig kong sabihin, aswang ang pamilya ng nanay Tali niyo. Sabay tingin nito sa ginaw. Hindi naman nagdalawang isip na maniwala si Papa dahil may karanasan na rin si Papa sa mga ganong nilalang. Napatingin ito sa ginang. Napayuko naman ang ginang pagtingin niya dito. Pero wag ka mag-alala. Hindi aswang nanay Tali niyo. Yung pamilya niya lang. Si Christina, gusto nilang ipakasal dun sa kumpare niya na may dugong aswang. Alam ko kung bakit si Christina lang napili. Biglang salita naman ang tatay ni Papa. Dahil magiging espesyal ang anak ng isang purong tao. At isang purong aswang na kung hindi ako nagkakamali. Mataas na uri, di ba? Kung si Christina umano ay purong tao, gagawin umano itong mapagkukunan ng lahi ng susunod na henerasyon. At hindi lang basta-basta lahi dahil magiging malakas at delikadong lahi umano yon. Paano mo nalaman yan, balae? Tanong ng itay ni Christina. Doon naman isiniwalat ni Papa na isang manggagamot ang kanyang ama. Maging ang kanyang itay insyo ay hindi alam na mataas na uri ang lahi ng aswang na gustong ipakasal kay Christina. Kung kaya't napatingin ng mga ito sa inay Tali. Nabigo silang makakuha ng espesyal na lahi sa anak ng mga kapatid niya. Kaya siguro hinayaan nila itong nanay ni Christina na makapag-asawa ng normal. Para kung sakaling magkaanak na babae, ay magkaroon sila ng desisyon na ipagpatuloy ang pagpapalahi dito. At yun nga si Christina.
dahil siyang pag-asa nila. Pero bakit si Tinay po? Bakit hindi sila bayaw? Tanong ni Papa noon. Yun ay dahil mas espesyal umano kapag babae ang normal na tao na pagpupunlaan. Kesa ang normal na lalaki ang magpunla sa isang purong aswang na babae. Maaari umanong parehong purong malakas na lahi pero kung ang pakay umano ng mga ito ay isang punla para maging isang magiting na manggagaway. Si Christina umano ang pinaka-perpektong imahe na kanilang pagpupunlaan. Hindi ako makakapayag, Tay. Mahal ko po si Tinay. Sabi ni Papa sa kanyang ama. Alam namin, anak. Hindi ka naman pupunta dito kung talagang hindi mo mahal si Tinay. Sagot sa kanya ng tatay niya. Bala kung papayag kayo sana sa amin na lamang idadaos ang kasal ng mga bata. Kayo na lamang yung pumunta sa lugar namin at kung gugustuhin nyo, kahit doon na rin kayo manirahan sa lupain ng pamilya namin. Hindi ako magdadalawang isip na ibahagi sa inyong iba doon para may mapagtirikan kayo ng bahay nyo. Regalo ko na lang din doon sa magkasintahan. Pag-aalok ni Tatay Agos. Bigla namang lumiwanag ang itsura ng kanyang inay Tali. Hindi pa man nakasagot si Itay Insyo ay siya na kaagad ang sumagot ng paahig kami balae. Matagal ko nang gusto makaalis sa lugar na to. Walang pagdadalawang isip na sagot ng ginang. Lapatinin na lamang ang mag-ama sa ginang dahil ngayon lamang nila ito narinig. Na ganong klase ang pagmumukahi niya. Ayon sa kanya ay wala o mano siyang lakas ng loob nun. Pero ngayong nalaman niya na manggagamot pala ang balae niya. At alam niya magiging ligtas ang pamilya niya sa puder nila. Taos-puso umano itong pumapayag. Sumunod na araw, imbis na ipunin na para katayin ng mga hayop na kanilang panghanda, ipinagbili nila mga ito kahit sa murang halaga. Kasama na doon ang 6 na baka na alaga ni Crisanto at ang 3 kalabaw ni Robert. At dahil sa may karamihan ng mga hayop na yon, ay hindi nila ito na ibenta kaagad-agad. Nagtaka naman si Christina kung ano ang nangyayari pero si Papa Armana ang nagpaliwanag dito na saka na lamang niya sasabihin lahat pagdating nila sa Cadiz. Kung kaya't kahit na nalulungkot dahil hindi natuloy ang kasal, ay inintindi na lamang nito ang kanyang pamilya. Habang kumakain ng hapunan ay nagsabi si Itay Insyo na bukas na bukas, kahit hindi na maubos ang ipinambibili nila, kailangan na nilang umalis sa lugar na yon. Iiwanan na lamang uman nila ang hayop na yun sa kumpare niya. Nababahala kasi siya na baka matunugan sila ng mga kaanak ni Tali. Kagad naman silang sumang-ayon sa sinabi na yon ni Itay Insyo. Naging maayos naman na lumipas ang gabi. Kinabukasan, naibenta nila ang 3 kalabaw. Pero may 2 baboy pa na natira. At yun ang inihabilin na lamang niya sa kanyang kumpare. Maayos naman silang naghapunan ng gabi yon. Habang nag-aayos na sila ng mga dadali nilang gamit, bigla na lamang umalinsangan ng paligid. Kasabay nito ay ang isang maalinsangang amoy at bigla ang malalakas na pagkatok ang narinig nila sa may pintuan. Insyo! Tali! Buksan niyo ang pinto, mga anak! Uwi ka ng kung sino mang nasa labas nun. Doon na lamang ang takot ng inay Tali at tabanan Itay Insyo. Nagsalita naman si Tatay Agos na hayaan na lamang nito. Huwag pansinin. Magsama-sama umano sa iisang kwarto. Arman, ikaw nang bahala sa kanila. Samahan niyo mga babae sa kwarto. Crisanto, Robert, samahan niyo siya na. Gaspar, dito ka. Samahan mo kami ng Tiyo Insyo mo. Wika ni Tatay Agos doon. Sumunod naman si Gaspar sa sinabi ng kanyang ama. Pila sa may ito sa gawain yun.
Oh, may kasama kayong albularyo. Nararamdaman ko. Hindi ba't bata pa lamang ang apo ko? Sinabi ko na ipapakasal siya sa apo ng kumpare ko. Ano ba hindi niyo naintindihan doon ha? Ama, malinaw na naiintindihan ko. Gagawin mong palahian ang sariling pang-interest yung anak ko. Nen sinasabi ko sa'yo, ako ang ama. Ako ang may karapatan nuhungin bisa gusto mo. Yung anak ko may karapatang pumili ng tao na gusto niyo makasama sa buhay. Hindi ako o ikaw ang magdidesisyon sa buhay ng anak ko. Sa wapanipayin siya nun. Aba, malakas na ang loob mo kayo ma-insure. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Yang mahinang albularyo ba na balain hilaw mo? Baka mamaya, pagsisiyan mo yung decision mo. Anak ko, anong sa tingin mo? Palalampasin ko ang kalapastangan ng ginawa mo ha? Mga kasama, alam niyo na kung ano ang dapat yung gawin. Wika nang ginadapi sa labas nun. Ang ginawa ni Tatay Argos ay gumawa ng bilog sa Said Mesirento. Doon niya pinatayo ang mga kanalatian. Doon ang sa silid ko na saan naroon ng mga kababaihan at si Papa Arman. Gumawa rin sila ng bilog na merong dasal at asin. At pagkatapos ay doon niya silang lahat pinatayo sa bilog na iyon. Maya-maya pa ay may narinig silang umaangin sa may labas. May alam ka, albularyo. Mararamdaman kong hindi ka basta-basta. Anong tinatago mo ha? Tanong nito sa labas na halata ng galit at desperado. Maya-maya ay umangil ang ibang milalang na umikot kung nasaan ang silid ni Christina. Hindi ko sila maramdaman. Pagbibigay anam ng nilalam sa lalaki. Sinubukan itong bangguin ang bahari. Pero napahiyaw ang nilalang na yan. Nagbumangga ito sa may bingding. Pila ba napapaso ito? Maya-maya pa ay natigil ang pagsasalita ng ama ni Inay Tali. Napalitan yun ng paghampas ng tila napakalaking baday. Laanin mo'y may kung anong balak dumapo sa may bubuan. Sinasabi ko sa'yo, yan ang pinakamaling galaw na gagawin mo. Wika ni Tatay Agros. Pero humuni lamang ang nilalang na pila ba isang ibong uwa. Lumipad na ito pa itaas. Kasabay ng paglipad nito ay ang pagkumpas ni Tatay Agos ng singkorin niyang gawa sa tela na pinagtadpi-tadping uri ng bunot na hindi malaman ni Ipay Insyo kung bunot ba rin nagawa sa niyog o lubid nagsasa. Pero habang iwinawas-iwas niya, ay siya namang pagpalahaw ng nilanam sa bubungan. Idem sandali pa, may lumagapak sa lupa. Muli pang umusal si Tatay Agos habang iwinawas-iwas ang kanyang singkuran. Muli, may bumagsak na naman. Kasabay nito ay ang titig na pila ba nasasaktan ng todo. Sinabi mong mahina ako, di ba? Ikaw ipakita mo yung lakas mo ngayon. 10 ng asamaan mong demonyo. Kung inaakala mong isa lamang akong pipitsugin na uri ng manggagamot, abay, hindi ako manggagamot. Ang trabaho ko ay maghanap at magpuksa ng mga nilalang na kagaya mo. Gawin mo na lang ang lahat ng makakaya mo para makita mo ako. At masasabi kong isa kang malakas na nilalang kapag nagalusan mo ako kahit konti. Wika ng Tatay Agos nun. Nagtataka naman si Itay Insyo kung bakit naririnig niya ang boses ni Tatay Agos. Kaya nasa harapan niya lamang ito at nakatayo. Ni hindi man lamang kumikibo. Pero ang boses niya, Sir Seth, naririnig ni Itay Insyo na galing sa labas nun. Nagtataka man ito, pero unti-unti niyang naiintindihan na isang eksperto sa lihim na karunungan ang ama ng kanyang mamanugangin.
Maya-maya pa ay muli niyang nakitang kumumpas ang kamay ni Tatay Agos. At muli, narinig niya ang paghiyaw ng isang nilalang na animoy tinamaan ito ng isang latigo sa katawan. Maya-maya pa, ay isa na namang nilalang ang bumagsak sa lupa. Umaangil ito habang nagwika ng, "Mapapatayin mo kami. Pero may dadating at dadating para kalabanin ka at iligtas kami. Hindi kami papayag na hindi mangyari ang itinakda ng mahigit 2 dekada na." Hindi na nila narinig na sumagot pa si Tatay Agos noon. Narinig na lamang nila na muling humiyaw ang nilalang. Tinatawag nito ang pangalan ng kanyang anak na si Catalina. "Catalina! Tali! Hahayaan mo na lamang ba na patayin ako ng taong hindi mo kaano-ano? Isa kang lapastangan na anak. Sarili mo lamang ang iniisip mo. Hindi mo na iniisip ang kapakanan ng iyong angkan. Angkan na siyang nagdala sa iyo dito sa mundo. Nagpalaki sa iyo at sumuporta sa iyo sa lahat ng bagay. Isinusumpa kita, Tali. Gagapang ka sa hirap kasama ng iyong pamilya." Maya-maya ay nagsalita si Tatay Agos. Na alam ba umano ito na wala ng kapangyarihan ang kung anumang kataga ang lumabas sa bibig ng nilalang. Kasabay noon ay ang pagtanggal nito ng kakayahang lumipad sa nilalang na iyon ay ang pagtanggal din sa kapangyarihan nito na magbato ng sumpa sa kung kahit na sino kabilang na ang kanyang anak na walang iba kundi si Nanay Tali. Mamumuhay ka sa kahihiyan. Kahit kailan, hindi mo na magagamit ang kapangyarihan mong nagmula sa kadiliman. Tanging-angin lamang ang narinig nilang sagot ng nilalang. "Umalis na kayo. Dalin mo na yung pagiging talunan sa iyong pag-uwi." Wika ni Tatay Agos noon. Sinabihan pa rito na dalhin ng mga kasamahan niya na magbagong buhay ng mga ito. Hindi pa manuhuli ang lahat. Buhay pa ang mga ito at may panahon pa para magbago. Wala na silang narinig na sagot pa sa mga nilalang na yan. Ang tanging naririnig na lamang nila ay ang dahan-dahang paglayo ng mga ito. Kasabay nito ay ang pag-alaw na ng katawan ni Tatay Agos. Ganoon na lamang ang paghanga ni Itay Insyo sa balay. Mag-uumaga na nang matapos ang sagupan, kung kaya't ilang oras na lamang ang kanilang ipinahinga. Kinabukasan, tuluyan na nilang iniligpit ang kanilang mga gamit. Ang mga bagay na hindi na nila pwedeng madala pa sa Cadiz, pero mapapakinabangan pa ay ipinamigay na nila sa mga kapitbahay. Ang mga alaga nilang manok ay kinatay na nila at nagpakasasa sila sa pagkain ng native na manok noon. Ang iba ay nadobo nila para baunin sa kanilang pabiyahe. Habang abala sa mga gawain, nakikita nilang may mangilan-ngilang tao ang nagmamasid sa kanila. Ay naman kay Tatay Agos, hindi ordinaryong tao mano mga yon. Malamang sa malamang ay kalahi yun ng gustong ipakasal kay Cristina. Pero hinayaan na lamang nila yon dahil ng hapong yun na din ang alis nila para lumuwas. Pagkarating nila sa Manila ay sasakay sila ng barko papuntang Capiz. At mula naman Capiz ay sasakay naman sila ng ferry boat papuntang Bacolod. Pwede naman sana sila mag-eroplano kung tutuusin pero dahil sa dami nila at sa dami ng kanilang dala, hindi nila kakayanin ang mahal ng pamasahe sa eroplano. Pagtitiisan na lamang nila ang layo ng kanilang ibabiyahe. Ihanda nyo na lamang ang inyong mga sarili balae. Medyo mahaba-habang biyahe ang bubunuin natin. Basta para sa mga bata at sa ikakatahimik ng pamumuhay balae. Walang kaso. Kahit matagal pa yung biyahe. Bago pa man sila sumakay ng bus,
Isa-isa silang inorasyonan ni Tatay Agos. Ayon dito ay para yon sa kanilang proteksyon dahil batid niyang susundan sila ng mga nilalang. Bagay na hindi ito nagkamali. Habang tumatakbo ang bus ay may pumaras sa unahan. May sumakay na 3 lalaki at isang babae nun. Sinadya namang umupo ni Tatay Agos sa likuran ng magkasintahan dahil alam niyang ang dalawa ang punteriya ng mga nilalang. At muli, tama siya. Ang babae ay umupo sa katapat nilang upuan. Kitang-kita ni Tatay Agos ang pagbubuka-buka ng bibig nito habang nag-oorasyon. Kung kaya't kaagad niya itong kinontra na naging sanhi ng paglingon ng nilalang sa kanya. Habang mas lalong bumibilis ang pag-usal nito, kung kaya't tuloy lamang ang pag-counter ng orasyon dito ni Tatay Agos nun. Maya-maya ay sabay-sabay na parang nasusuka na ang 4 na nilalang. Kasabay nito ang pagsigaw ng mga ito sa driver na ihinto ang bus. Sa bigla ng driver ay napalakas ang pag-apak nito sa preno na naging sanhi ng pagkawala sa balanse ng ibang pasahero. Dali-dali namang bumaba ng bus ang 4 na tao na yon. Sa mga mata ni Tatay Agos, hindi iyon mga ordinaryong tao. Kitang-kita niya kung paano nang iba ang mga aura ng mga ito at kung paano dinamdam ng mga ito ang ginawa niyang pangontra sa orasyon ng mga yon. Pagkababa ng mga ito sa bus, tumingala pa sila habang namumula ang mga mata. Gigil na gigil umano ang mga ito. Nang makaalis na ang bus at may sara ang pintuan, saka naman ang konduktor nakaramdam ng pagkasakit ng tiyan na tila ba nangihina ito. Kung kaya't alam ni Tatay Agos na naapektuhan ito ng mga orasyon ng nilalang. Siguro ay may habak ito pero hindi nito kinaya ang mga orasyon ng 4. Nilapitan ito ni Tatay Agos para gamutin. Hinaplasan niya ng langis ang pusod ng konduktor at sikmura. Pagkatapos ay pinaupo niya saglit sa upuan para makapagpahinga. Nakatulog ang konduktor. Pero hinayaan na lang muna yon ng driver. Dahil wala pa namang bababa o sasakay na ng bus. Naging matiwasay ang kanilang pagbiyahe hanggang sa makarating na sila sa Cadiz. Pagdating nila doon ay pansamantalang nanirahan ng pamilya ni Cristina sa tahanan ng magulang nila ni Arman. Habang ginagawa pa nilang tahanan ng mga ito, madali lang naman para sa kanila ang paggawa ng bahay ng mga ito. Dahil tulong-tulong naman sila mag-anak noon. Pagkatapos nila magawa ang bahay ng mga magulang ni Cristina, ay ang magiging bahay naman ng magkasintahan ng kanilang pinagtulungan. Nang matapos ito, saka na sila nagpakasal. Laging maayos naman at matiwasay na idinaos ang kanilang kasal. At pagkalipas ng ilang buwan ay nabuntis na si Cristina sa kanilang panganay na anak. Muli namang bumalik si Arman sa Manila dahil naroroon ang trabaho nito. 2 taon ang lumipas. Biglang nagkasakit ang inay Tali. Nung una ay hindi nila alam kung ano ang sakit nito pero nang suriin ito ni Tatay Agos, ay napag-alaman niyang nayanggaw ang ginang. Tila ba malubahan na ito dahil mabilis na lumaki ang binhi sa tiyan niya. Gawa siguro ng likas na aswang ang ama ni Inay Tali at nasa dugo nito ang natural na pagiging aswang kung kaya't mabilis na lumaki ang nilalang. Hindi niya na ito makontrol kung kaya't nakakain ito ng kambing. Ganun pa man ay hindi kinakaya ng katawan nito ang mabilis na paglaki ng nilalang sa tiyan. Kung kaya't nagkasakit ito. Pinapili nila ang mag-anak kung bubuhayin ba ang ginang o mas pipiliin nilang tanggalin ang sisiw sa tiyan. Kapag kasi tinanggal ang sisiw, siguradong hindi na rin magtatagal ito. Hindi pa man nakasabot si Itay Insyo ay si Inay Tali na kaagad ang nagdesisyon. Nakikiusap ito na tanggalin ang sisiw sa kanyang sistema
dahil ayaw niya umanong maging aswang. Maliban sa hindi niya gusto na maging aswang, ay ang kaakibat nitong dalang panganib na maaari siya makapinsala ng ibang tao at maaari ring hindi na niya makilala pa ang kanyang pamilya kapag sinumpong siya. Lalong-lalo ng sanggol niyang apo. At dahil sa angginang na mismang humiling ay wala silang nagawa kundi ang sundin ito. Kapag gumawa si Tatay Agus ng langis na galing sa niyog, inaluan niya ito ng nilagang dahon ng suha at dahon ng kalabasa. At yun ang ipinainom niya kay Inay Tali. Makalipas ang ilang sandali ay sumuka ito ng sumuka. Hanggang sa nailuwa na ito ang isang malaking sisiw. Naging maliit na matatalas na rin ang kanyang ngipin. Inilagay naman ni Tatay Agos ang sisiw sa isang garapon na punong-puno ng langis at mga halamang ugat. Kasunod noon ay ang panghihina ni Inay Tali. Sobrang nalungkot naman ang mag-anak pero wala na silang nagawa kundi tanggapin ang naging kapalaran nito. Ako si Leklek at ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan ko nang minsan kaming manirahan ng aking asawa sa may Cebu. Bago ko simula ng aking karanasan, hayaan niyo munang ikwento ko sa inyo ang simula ng aming pag-iibigan ng aking asawa. Edad 18 ako nang nagtatrabaho ako bilang isang sekretarya sa isang hardware sa siyudad ng Bacolod. Doon ko nakilala si Tammy. Nagustuhan ko ito. Napakabait nitong tao. Maalaga, maalalahanin. Responsable at tigit sa lahat ay ramdam kong mahal na mahal niya ako. Palagi niya akong binibila ng pasalubong kapag nagdi-deliver sila. Dahil sa mga pakulo nito, kung kaya't mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Sinagot ko ito sa mismong kaarawan niya. 5 taon ang agwat ng edad namin ni Tammy. Kaya't masasabi kong mas matanda na talaga ito kung mag-isip. Para magkaroon ng bendisyon ng aming pag-iibigan, dinala ko si Tammy sa amin para ipakilala sa aking mga magulang at kapatid. Yun nga lang, tumutol si nanay at tatay. Ayon sa mga ito, nakipagsundo na sila sa anak ng kanilang kumpare. Balak nilang ipakasal ako sa lalong madaling panahon. Pero yun nga, hindi ko gusto yung lalaking yon. Ni minsan ay hindi ko yung nakita kung kaya't sa galit ko sa aking mga magulang, ako na mismang nag-iaya kay Tammy na umalis na sa lugar namin. At dahil malapit lang ang lugar namin sa sentro ng Bacolod, kung saan kami nagtatrabaho, ay naisipan naming lumipat ng lugar. Nagtataon naman na nagbukas ang isa pang tindahan ng hardware, ang aming amo sa bayan ng Dumaguete sa Negros Oriental. Kung kaya't kami na mismo ni Tammy ang nagboluntaryo na magtrabaho doon. Gawa ng kilala na kami ng aming amo. Dali-dali din itong pumayag. Nagpasalamat pa ito dahil nangangailangan siya ng tao na magbabantay sa tindahan na pwede niyang maiwan. Dinala kami ng amo namin sa lugar na yan. Sa taas ng hardware, may kwarto at kusina kung saan pwede kaming tumira. Naisip naman namin na doon na talaga bumuo ng pamilya. Tumagal ang aming pagbabantay sa tindahan ng 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon na yon, napag-usapan namin ni Tammy na magpakasal na sa mayor. Napakasimple lamang ng kasal namin. Dinaluan ng aming amo na siyang aming ninang at 2 kasamahan sa trabaho na siyang aming ninong sa kasal. Makalipas ang 5 buwan pagkatapos naming magpakasal, nagsabi ang aming amo na pupunta na ito ng ibang bansa kung kaya't kailangan na naming maghanap ng ibang trabaho. Binigyan na lamang nila kami ng kaukulang halaga bilang pasasalamat sa aming matagal na pagserbisyo sa kanila. Dahil doon, napag-isipan na lamang namin ni Tammy na magnegosyo. Total naman, may pangsimula na kami. At doon ay naisipan na naming umuwi sa lugar ng aking asawa, sa bayan ng Cordova.
Huling linggo ng Marso nang umuwi kami sa Cebu mula Dumaguete. Mula sa sentro ng Cebu ay sumakay kami ng jeep papuntang Cordova. Hindi naman masyadong matagal ang biyahe mula sa sentro. Pero pagdating namin mismo sa bayan na yon, kailangan pa naming sumakay ng tricycle para makarating sa kanilang barangay. Pagdating naman sa kanilang barangay, kailangan pa naming maglakad ng hindi kalayuan papasok sa kanilang lugar. Mga nasa 15 minuto na lakarin lamang iyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pagpunta ko sa lugar. Maganda, maraming tanim sa paligid. Maraming punong kahoy. Pero may napapansin ako sa lugar na yon. Kahit pa ba napapaligiran ito ng tanim at mayayabong na punong kahoy, yung hangin, hindi ko masasabing sariwa. Hinawakan ni Tammy ang kamay ko habang naglalakad kami papasok sa lugar. May mangilan-ngilang tao na lumabas sa kanilang bahay para tingnan kami. Pakiramdam ko, napakamahiyain ng mga tao sa lugar. Nakatanaw lamang sila, pero hindi nila kinakausap si Tammy. Maya-maya'y may isang mama na humarang sa aming daanan. Tammy, tagal mo nang hindi nakauwi ah. At ang ganda naman ng kasama mo. Wika ng mama na yon. Walang ano-ano ay bumukas ang pintuan ng bahay na nakaharap sa daan. Ano na naman yan, budak? Wika ng mama na lumabas ng bahay na yon. Dali-dali namang lumimon si Tammy. Tay, dito na tayo nakatira? Tanong dito ni Tammy. Tammy, anak, ikaw na ba yan? Tanong dito ng mama na yon. Kagad akong inakay ni Tammy papasok sa bakod. Oo tay, ako na to. Ito yung asawa ko si Leklek. Sagot at pagpapakilala sa akin ni Tabi sa kanyang ama. Asawa? May asawa ka na pala anak. Erina, alika dito at lumabas ka muna. Abay, nandito si Tammy. Kasama yung asawa. Pinapasok kami nito sa kanilang bahay. Pagpasok namin, dali-dali naman akong nagmano sa lalaking yon. Bumati ako. Tumango naman ito sa akin at ngumiti. Napanhatag naman ang loob ko noon. Dahil ang kauna-unahang bumungad sa amin ay ang kanilang altar. Merong lumabas sa kusina. Nay, tawag dito ni Tammy. Sabay lapit sa kanyang ina. Sumunod na rin ako at tinabot ang kamay ng ginang. Manuhunay, magandang araw sa inyo. Magalang ko namang bati dito. Inabot naman sa akin ng ginang ang kanyang kamay habang nakangiti nun. Asawa mo na ba ito anak? Ang ganda naman. Nahiya naman ako habang nagsasabi dito ng salamat. Tamang-tamang dating ninyo. Nagluluto yung nanay niyo ng paranghalian. Nahiya naman akong ngumiti sa mag-asawa nun. Kaagad naman kaming itinuro ng binan kong babae sa silid na siyang tutulugan namin. Ipinasok namin ni Tammy doon ang aming mga dalang gamit at ang ilang karton ay iniwan na lamang namin sa may sala. Mga pasalubong na namin kasi yon para sa kanyang magulang. Saglit na naman akong nagpalit ng damit dahil init na ako sa suot ko. Pagkatapos ay iniwan ko na lang muna ang aming kagamitan na nakapatong sa may papag. Lumabas na muna kami para makipag-usap sa aking mga biyanan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ko na bagong lipat lang pala sila sa lugar. Nasa 2 taon pa lamang. Dati umano silang nakatira sa bundok na bahagi ng Cordova. Pero ibinenta ng biyanan kong lalaki ang lupain nila doon. At bumili ng may hindi naman kalakihang lupain sa sentro ng kanilang baryo. Doon ko nalaman na nag-iisang anak lang pala nila si Tammy. Hamakin mo Sir Seth. Matagal na kami mag-asawa ni Tammy pero ni hindi ko man lang alam na nag-iisa lang pala siyang anak. Magaan ang pakiramdam ko sa mga biyanan ko. Mabait sila. Kahit sa unang pagkakita ko pa lamang sa kanila ay alam kong nasa mabuting pamilya ako.
Paksiw na isdang niluto ni Nanay Irena sa pananghalian. Dahil sa gutom, naparami ang kain ko nun. Pagkatapos kumain ay binuksan na namin ang karton na dala naming pasalubong para sa kanila. Habang si Tami naman at Tatay Adring, nag-uusap na magiinuman silang mag-ama. Kami naman ni Nanay, abala sa pagbubukas ng mga pasalubong. Habang naghahango ng mga laman ng karton, ay tinanong ako ni Nanay Irena kung kamusta na ang mga magulang ko. At kung ayos lamang ba sa kanila na sa Cordova na ako nakatira. Hindi ko na napigilan ng manglilid ng luha at ipinagtapat ko kay Nanay ang aking kalagayan. Sinabi ko rin na yon ang dahilan kung bakit sekreto kaming nagpakasal ni Tami. Kumunot naman ang noon ni Nanay Irina, pero wala na rin itong magagawa dahil nangyari na. At nagpasalamat rin ito dahil pinili ko ang anak nila. Ngumiti na lamang ako at nagpasalamat rin sa kanya dahil tinanggap nila ako at nagpatuloy na kami sa aming ginagawa. Lumipas ang isang oras at gawa na rin siguro ng pagod. Nakaramdam ako ng antok. Nagpaalam ako na papasok na muna ako sa silid at matutulog. Sumunod naman sa akin si Tami. Nag-iwan na lamang ito ng pera kay Tatay Adring. Alas 4 ng hapon nang magising ako. Wala na si Tami sa tabi ko. Nasa sala na ito at rinig ko na ang pag-uusap nila ni Tatay Adring. Lumapit na rin ako sa kanila at nagbigay galang sa biyanan. Hinanap ko kung nasaan si Nanay Irena. Dali-dali nila itong itinuro na nasa likod ng bahay. Nagpaalam ako sa kanila dahil gusto kong puntahan muna si Nanay Irena noon. Inayaan naman ako ni Tatay at ni Tami kung kaya't mabilis na akong pumunta sa kusina para doon dumaan papunta sa likod ng bahay. Nakita ko si Nanay doon sa likod na itinatanim ang mga puno ng gulay na nasa paso. Nakisali na rin ako sa kanyang pagtatanim. Doon ko nakita yung kagandahan ng kanilang paligid at may iba pang kabayan na malapit lamang sa kanila. Nag-uusap naman kami habang nagtatanim. Mataas ang kanilang lugar at sa ibaba nito ay may ilang pamamahay. Isang maliit na sityo yon na nasa tawid ng maliit na sapa. Tinanong ko si Nanay kung kilala niya rin ba ang mga tao na nakatira doon. Ayon naman sa kanya, hindi umano masyadong naglalalabas sa mga nakatira doon. Ang tanging nakikita lamang nila palagi ay si Budak. Ito lamang ang madalas na nasa kalsada at nakikipag-usap sa mga tao. Pero walang masyadong nakikipag-usap dito sa kadahilan ng may kakaiba itong amoy. Naalala ko naman ang madalas kaming paalalahanan ng lola ko tungkol sa mga taong may malaing ginawa o yung kilala sa tawag na aswang. Na malalaman mong aswang ang kaharap mo dahil sa nakakasulasok na amoy nito. Hinarap ako ni Nanay at kinausap. Lek, mali ang sinabi ng lola mo na mabahon agad ang amoy ng mga aswang ah. Ayon sa kanya, yung mga aswang umano kahit kasama umano yan sa bahay, hindi mo malalaman. Maliban na lamang kung makikita mo ito na inaatake ng pagiging aswang niya. Dahil naglalabas ito ng laway na may nakakasulasok na amoy. Pero kapag hindi naman umano, ay halos hindi mo yun malalaman. Tanging panghe at lansa lamang umano ng tao na tila ba hindi naliligo ang maaamoy mo nun. Dahil sa sinabi nito ay napatango na lamang ako. Tinandaan ko yun. Sinabihan rin ako ni Nanay na mag-ingat sa lugar nila. Lalo na kay Budak. Dahil yung tao na yon, kuno-kunong aswang. Mag-ingat din umano ako sa sitio Sibol na yon. Yung maliit na sitio kung saan nakatira si Budak. Tinawag nila itong sitio Sibol sa kadahilan ng bigla lamang sumulpot ang sitio na yon sa lugar. Dagdag pa ni Nanay, ayon sa kanilang kapitbahay na dating naglalako ng pandesal tuwing madaling araw, nakikita nito sa gabi na maliwanag ang lugar at tila ba may handaan. Nagtitipon-tipon ng mga tao sa labas ng kanilang kubo.
Pero ilang araw lamang ang nakalipas simula nang nagkwentong lalaki sa kanila. Bigla na lamang itong nawala na parang bula. Ultimong ang pamilya nito. Nawala rin. Naiwan ang bahay ng mga ito na para bang inabandona. Ang iba nilang kagamitan ay naroroon pa rin naman pero yung iba ay wala na. Marami ang nagsasabi na lumipat ng tirahan ng pamilya. Pero sa aking biyanan, hindi lumikas sa mga yon. Mas matimbang ang kanilang paniniwala na may kumuha sa mag-anak na yon. Kung pagbabasihan kasi ang mga magulo nilang kagamitan na naiwan sa kanilang tahanan. Dahil doon pati ako, napaisip na rin. Paglingon ko sa bahagi ng lugar kung saan tanaw ang bakuran ng sitio. May nakita akong isang tao na nakatitig sa aming kinaroroonan. Hindi ko alam kung bakit tila bigla na lamang nanayo ang mga balahibo ko sa batok nun. Hindi ko na lamang sinabi yon sa biyanan ko. Baka guni-guni ko lamang yon. Bunga ng aming pinag-usapan. 5:00 ng hapon. Miyaya na ako ni nanay na pumasok. Sakto lang naman dahil tapos na kaming mananim ng mga gulay. Muli kong nilingon ang kinaroroonan ng city na yon. Pero napasigaw ako sa gulat. Nakita ko ang tao na parang gumagapang sa mataas na bahagi ng lugar. Palapit sa lugar namin. Tumakbo ako papasok sa loob pero si nanay naman ay huminto sa paglalakad at nagmatyag doon. Bago pa man ako makapasok sa bahay ay nakasalubong ko na si tatay at tami na palabas na. Narinig ko man nilang pagsigaw ko kaya kaagad nila kaming pinuntahan. Sinabi ko sa kanila kung ano ang nakita ko. Pumunta sila doon banda. Tiningnan kung naroroon pa rin ang lalaki. Pero ang sabi ni nanay, wala na. Kailangan mong gawan ng pangontra itong si Leklek Adring. Wika ni nanay. Doon ko nalaman na pareho palang albularyo ang aking biyanan. Kung kaya't medyo napanatag ang loob ko nang malaman ko yon. Doon ko naintindihan kung bakit nag-iisa lamang si Tommy. Kadalasan kasi sa mga albularyo ay 1 hanggang 2 lamang ang anak. 3 na ang pinakamarami. Ipinagbabawal umano sa kanila ang magkaroon ng maraming anak. Kung ano man ang dahilan ng pagbabawal na yon, ay ang mga manggagamot lamang rin ang nakakaalam. Pumasok kami sa bahay nang wala nang makita sina Tatay Adring at Tami sa labas nun. Habang tinutulungan ko naman si nanay sa pagluluto, si Tatay at Tami naman ay nagsimula ng magsiga sa paligid. Naglagay sila ng mga goma sa siga na yon. Sakto naman pagkatapos nila magsiga, natapos na rin kami sa pagluluto. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Habang kumakain, masaya kami nagkikwentuhan ng mga bagay-bagay na tila nakalimutan namin yung nangyari kanina. Hindi na namin pinag-usapan pang tungkol sa sitio Sibol at ang mga nakatira rito. Pagkatapos maghapunan, nagboluntaryo ako maghugas ng pinagkainan. Pagkatapos nun, nagkwentuhan lamang kami sa sala ng may marinig kami na mga huni sa paligid. Yung mga huni na yon, hindi naman malapit. Ayon kay Nanay Irena, malalaman na malapit lamang ang nilalang kapag mahina. Pero pabulong ang paghuni ng mga nilalang na yon. Pero kapag malakas at napakatalas ng pagtunog, nangangahulugang nasa malayo ang mga ito. Ipanhatag mong loob mo, anak. Habang nandito kami ng Nanay Irena niya, walang mangyari masama sa inyo sa lugar na ito. Baka lang naisip ng mga yun na may mga bagong salta. Ngumiti na lamang ako at nagpasalamat. 2 oras pang lumipas at tuluyan na akong nakaramdam ng antok. Nagpaalam na kami mag-asawa na papasok na sa aming silid tulugan. Kinabukasan pagkagising ko, wala na sa tabi ko si Tommy. At naririnig ko ng boses nito na nakikipag-usap kina Nanay Irena at Tatay Adring.
Dali-dali naman akong bumangon at nagpunta na sa kusina para makapaghilamos. Pagkatapos makapag-ayos ng sarili, kaagad na akong lumabas ng bahay at nakipagsalamuha sa magpamilya. Nagkakape sila noon. Tinawag ako ni Tammy habang nakangiti. Sinalinan niya ako ng kape na gawa sa pinakuluang sara-sara at binigyan ng nilagang saba na siyang nagsilbi naming umagahan. Habang nag-aalmusan, tinanong kami ni Nanay Irene kung anong plano. Kung mananatiwi na ba sa lugar o aalis pa kami para magtrabaho sa ibang lugar. Nag-isip si Tammy at maya-maya ay pinanong ako nito kung ano ang desisyon ko. Sabi ko naman, mambitan na sina nanay at tatay. Mukha namang wala pang pindahan. Paano kaya kung magpapayo na lamang kami ng pindahan at yun na lang yung palaguin namin? Nakita ko naman kung paano lumiwanag ang mukha ni Nanay Irene. Habang tumatangho-tangho ito. Dinandi naman si tatay. At ang higip man na siyan sa lahat ng sinabi ko ay ang asawa ko. Kung ganun, Irene, hindi tayo nagkamali sa ating desisyon na bilhin ng lupain na ito. Salamat sa desisyon mo, anak. Hindi ko man napili dahil magagabayan namin tayo. At syempre ang aming apo kapag nabuntis ka na. Wika naman ni Tatay Adring na halata sa mukha nito ang kagadapan. Ngumiti na lamang din ako at pinagpatuloy ng pagkain at pagkakape. Pagkatapos noon ay sumama na ako kay Nanay Irene para puntahan ang aming tinaning kahapon. Habang nag-aasikaso ng iba't ibang pula si Nanay Irene, sinabi ko dito na gusto ko mag-alaga ng inahin baboy. Nagtanong din naman ako sa kanya kung may alam ba itong mabibila ng biik. Sa kaibigan ko, anak, ilang bahay lang yung pagitan mula rito. Nadalaga sila man inahin na nakapanganak lamang ka ng inahin. Gusto mo punta tayo doon para makapamili ka? Si Tatay Yotami naman ay nagpaalam na pupunta muna sa bayan para mawili ng may ulam. At ng materialista kakailanganin para sa ipapatayo naming tindahan. Pumayag ako at nagpaalam na rin na dadarin ako ni nanay sa bibila namin ng biyak. Naunang umalis sa magama. Samantalang kami naman ni Nanay Irene, inayos muna ang mga inilabas naming kahapon sa karton ng mga kadamitan sa kusina. Bago umalis. Habang naglalakad sa daaming may nakasalubong kami mga kabarangay Miranalay. Pinakilala naman niya ako sa mga ito. Natuwa naman ng mga yon. May isa sa kanila na nakasuot ng damit sa pagsasaka. Na tila ba napakaseryoso na mukha. Parang laging galit kapag tumipig. Binati naman ito ni nanay at tinawag sa pangalang Pulong. Ipinakilala niya rin ako dito. Diiniin pa niya ang salitang manugang ko sa leklek. Tumamula man ang Ginoo pero hindi man lamang ito nagpakita ng anumang emosyon. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni nanay papunta sa bayan ng kanyang kaibigan. Pagdating namin sa lugar, lumabas naman ito kagad. Dinig ko rin ang mga nag-iingay ng mga baboy at beef ng Gina. Pinapasok muna kami sa bahay at doon ako ipinakilala ni nanay. Pinawag niyang Ginang Masiginang Melena. Natuwa po nang malaman na gusto kong bumili ng dalawa sa kanyang biik. Binala kami kada dito sa kulungan ng mga baboy. At doon ko nakita ang nagaganda nitong mga biik nun. Takam-taka ako gawa ng napapalibutan ng lambat ang kulungan ng baboy. Uwiti mong ang bubong. Hindi naman nagtaka si Nanay Irene noon na para bang alam niya kung para saan yun. Na-curious naman ako. Tinanong ko ito, bakit may mga nambat doon? Tumingin naman siya kay Nanay Irene bago sumaglat. Harin dito. Kailangan umanayon para hindi makapasok ang mga mahilig pumatay ng alagang hayop. Si Nanay Irene ay nagpaliwanag sa akin at nagsabi na kailangan din namin gawin ito sa magiging kulungan ng baboy. Para
Manayo sila sa mga ganun din. Pumili ako ng isang babae at isang lalaking biik. Pinalian ito ng ginan ng kulay pulang pera sa par. Bilang tanda ng pagmamayari na. Hindi naman na kami nagtadalpas sa lugar. Umuwi na kami gawa ng magluluto pa kami ng tanghalian. Sa daan namin pabalik, naroroon pa rin si Pulong sa ubo na silungan ng mga tao kapag naghihintay ng sasakyan. Hindi naman na nagabala pa sinalay na batiin ito. Dumiretso na kami noon. Patuloy lamang akong hinawakan ni nanay sa braso habang naglalakad. Nag-uusap pa rin kami. Pero iban pa kasi ang pinag-uusapan namin. Pagdating sa bahay, sinabihan ako ni nanay na kung maaari ay wag muna akong maglakad-lakad na mag-isa sa kalsada. Habang hindi pa ako nakikilala ng yubusan sa lugar. Mahirap naman lalo na't may mga taga-sityo si Bor ang yubalabas sa lugar kagaya ni Budak. Apisan na rin doon ng lalaking kanina na si Pulong. Sinabi ni nanay na isa yon sa mga naengkwentro ni Tapay. May 1 taon na ang nakaraan. Huminto lamang umano ito sa pamilya Ruisyo. Dahil na rin sa pakikipagsando ng mga ito kay Tapay. Maya-may dumating na rin ang magama. May mga pinamili na mga ito. May nabili na rin silang lambat para sa kanilang gagawing kulungan ng baboy. Mabuti na lamang at alerto rin si Tatay Adring sa mga itong baboy kaya sinabihan na niya si Tami na bumili na kadad. Ikinuwenta naman ni Nanay Irina mga ginawa namin. At kung sino ang nakausap namin sa daan. Kabilang na si Pulong. Hay naman kay Tatay. Mag-ingat umano at huwag basta-basta magtiwala sa mga tao doon sa daan na yun. Lalo at hindi pa namin kabisado kung sino-sino ang kanilang kapitbahay at kalugar sa matagal ng panahon. Maya-maya, may tumawag sa pangalan ni Tatay Adring. Lumilabas si Lipo ni Prami. Isang ginan na ribuat-buat na batang gubay. Nasa 3 kaunggulang lamang ang bata. At sa itsura ito ay halatang matindi ang sakit na nararamdaman. Ang ginaw na ito ay nagdanga ng remedyos. Pero doon naman ay pinapasok ni Tami ang mga ito. Tinignan ito ni Tatay hanggang sa makita nito ang kako ng bata na parabang nagkulay lila na. Bumuha si Tatay ng luya at kaagad na inihipan ng orasyon ang bunbunan ng bata. Habang pinahiran nito ng luya ang bawat daliri at kokonon. Handon sa pusid at mga daliri sa paa, pati na sa terampakan. Ilang saglit lang ay huminga ng malalim ang bata at agad na umiyak. Ayon kay Tatay ay pinagtainteresan umano ng mga malaing ginawa ang batang yon. Dahil malusog umano ito, napakabibo. Tinapahan ito ng nanay niya. Biligyan ko na nito ng biniventila pa rin nila Tatay kaya dahan-dahan itong kumaan sa pag-iyak. Tinanong ni Tatay kung sino ang laking palaro sa bata o sino ang mga nakausap ng magulang kasama ang batang niya. Ayon sa ginaw, inilarawan nito ang mukha ng tao na nakausap niya habang kasama niya ang kanyang anak. At base sa ikinuwento nito, napag-alaman nilang yon ay walang iba kundi si Pulong. Ang lakita rin namin ni Nanay Irena kanina sa hintayan ng sasakyan. Galit na galit si Tatay nga. Hindi pa rin naman natuwitigil ang mga yan sa pagbibiktima. Kahit pa ba sabihin na padakabilang sipyo ang mag-inang yun. Denan pa man ay nasa isang barangay lamang sila nakatira. Kung kaya't sako pa rin ang mag-ina sa protection dapat ni Tatay. Hindi mo na pinauwi ni Tatay ang mag-ina ng araw na yun. Siya lang munang pumunta sa bahay ng mag-ina para magbigay ng ulat sa padre de pamilya nito. Pero pagdating niya sa bahay na mag-anak, nakahanda na rin ang Ginoo para sundan ng kanya mag-ina. Ang tawing ginawa na lamang ni Tatay ay usanan ng dasal sa bulag umano ang tahanan ng mga yon para hindi makapasok ang binalam at mataniman ng marka. Pagdating nila sa bahay, kumain kami ng tanghalian
Kasamang modusawang Remedios at Antonio. At ang kanilang anak naman ay naglalaro. Hindi pa din talakas ang bata. Kinahapunan, tumulong naman si Aling Remedios sa paganda ng hapunan. Habang ang mga kanalakihan ay nag-uusap sa sala. Pagkatapos ng hapunan ay inihipon ni tatay ng luya at biniluman ng batang yon. Dinasalan niya rin ito ng sabulan sa ayaw niyang makiparikin ng aswang. Ako naman, binasalan din ni tatay na pangpataas umano ng duwan. Ayon sa kanya ay para malabanan ko ang lakas ng presensya ng mga nilalang kung sakali mang dumating ang mga yon. Hindi niyo manuuorasyon ng pangontra ang bahay. Gusto niyang malaman kung pupuntaan pa rin ng nilalang ang tinipirahan namin noon. Kapag naramdaman nito ang presensya ng pamilya ng batang bibig kimay mirasana. Sa isip-isip ko, unang beses pong maakakita ng nilalang kung sakali mong totoo at patuloy yung sinasabing pag-atake nito. Alas 11 ng gabi, nagsimula kaming makarinig ng mga huni ng hayop sa paligid. Una ay ang huni ng uwak. Pangalawa ay ang huni ng inahin manok na para bang nagtatawag ng kanyang mga inakay. Pero alam naman nating alas 5 pa lamang ng hapon, iniipon na ng inahing manok ang kanyang inakay, di ba? Kaya malabong huni ng totoong manok yan. Sunod daming narinig ay ang tinog ng baboy. Yun bang gutom at naghahanap ng pagkain? Inaayaan naman niya ni Tatay Adring at Nanay Erina. Taimik lamang kami sa roba. 2 gasera lamang ang sinindihan ni Tatay. Al isa ay niladay nito sa lamesa sa kusina kung saan kami kumakain. At ang isa ay sa daanan na pagipan ng 2 silid kung saan ang isang silid ay doon muna pinatuloy ang pamilya ni Aling Remedios. Pero na mga oras na ito, ay mas pinili naming manatili lamang sa sala. Ilang sandali pa ay may biglang dumapo sa may bubungan. Mabuti meron at gawayan sa yero kaya hindi kami natakot. Yun nga lang ay rinig namin ang bawat yabag ng nilalang na yun. Patuloy itong naglalakad sa bubong habang humuhuni ng bumubulong yung paghuni na yon. Hinayaan pa rin ito ni Papa niya. Hanggang sa may isa pang yumapag sa bubong. At tunay para bang nag-uusap yung dalawa na hindi namin naiintindihan. Nagulat na lamang kami nang sumagot si Tatay Nang. Talaga ba? Kaya niyo akong patumpahin? At sa tingin niyo nagawaling siraiming sa bulag na milabe ko? Sinadya kong hindi maglagay na sa bulag sa pamamahay ko. Pagkatapos sabihin niya ni Tatay, nagwala ang 2 nilalang sa bubong. Kaya sinabihan ni Tatay si Aling Remedios na kargahin na niya ang bata dahil magsisimula na siyang hulihin ng mga yon. Sumunod ang ginang. Nang makardana ng ginang ang bata, ay bumubulong-bulong si Tatay. Hindi ko naiintindihan ang mga katadong binibitawan nito pero sa bawat pagbitaw niya ng salita, parang may napapahiyaw sa may bubuman. Sa pangalawa at pangatlo ni kong pagsambit ng mga buhay na salita, biglang may lumagapak sa bakuran. Kasunod noon ay ang pasigaw na pag-uul ng nilalang. Para bang nasakpan ito. Dali-dali lumabas si Tatay dalabalang buntot ng pagi. Sumunod naman si Kami, bitbitan wahabang tabak ng Tatay noon. Paglabas ni Tami noon, meron siyang nakitang isang itim na tao na pasugod kay Tatay. Habang si Tatay naman ay may kaharap ng isa pang maitim na tao noon. Ang ginawa ng asawa ko ay pinuntahan niya ito at pinaga, lamhawak ng tabak. Tinamaan niya ito sa likuran na bahagi ng balikat niya. Napahiyaw ng malakas ang nilalang na yon. Dahilan para mawala sa konsentrasyon ng isa pang nilalang na paharap ni Tatay
na siyang naging dahilan para mahataw agad ni tatay ang nilalang na yun ng latigo. Lapahiyalbing yun. Yung isa naman na natanda ni Tommy. Tapakas pa sana. Pero bigla na itong pinaga. Tumalon ito pero natamaan niya ito muli sa paa. Maya-maya pa ay may malaking ibon na bumulusok pa ibaba. At dinagit nito ang noon ay nasa lupang maitim na tao. Nagulat si Tommy. Lalo na't ang dugo ng nilalang ay animoy ulan umano na pumapatak sa lupa mula sa itaas. Maging si tatay ay napatingin nun. Lang makita niya ang ibon na ito. Habang ang kaharap naman ni tatay, unti-unting bumabalik sa paliging tao. Tumambad sa harapan ni tatay si Pulong. Halos hindi na makilala ang pagmumukha ni Clover sa palamaga. Punong-puno din ng latay ang hubad nitong katawan. Tinanong ni Pami si tatay kung anong nangyari sa itsura ng nilalang. Paring kay tatay, maaaring tinamaan naman noon mukha nito sa ibinato niyang dasan. Ilang sandali pa ay narinig ko si tatay na nagpatulong kay Tami sa pagbuhat doon kay Pulong para dalhin umano sa likod bahay. Pumunta ako sa kusina para panoorin mula doon kung ano man ang gagawin nila. Binaba nila ang nilalang sa may tumpuan namin ng basura. Doon ay nakita kong parang may binabanggit na mga kapagas si tatay. Binadasalan niya ang wala ng buhay na nilalang. Tasugod noon ay ang pagtambakbitan ni Tami ng mga goma na galing sa pinutol-putol na lumang gulong. Sa maniwala man tayo o sa hindi, sinigaan nila yun. Maya-maya ay umalis si Kapay at Tami. Isang oras lamang ang nakalipas simula nang umalis sila. Bigla kong nakita na yung sityo si Boya. Parang nagkasunog. Tanaw na tanaw ito mula sa lababo kung saan kami naghuhugas ng mga kadamitan at pagkain. Habang patuloy sa pag-usbong ang apoy ay nagtataka naman ako kung bakit hindi man namin nakikita ng mga kapitbahay namin. Patuloy kasing tahimik ang kabahayan ng mga ito. Merong sinabi si Nani na hindi ko maintindihan pero ayon sa kanya, hindi umano lahat ng taga ron ay mapapansin yung sityo na iyon. Sila lamang umano. Kami na malapit doon. Isama mo pa na meron umanong inuusan o mga dasan ng mga nilalang doon para hindi lahat makakakita sa kanila. Kulang-kulang isang oras pang lumipas ay bumalik na si Papay at Pami. Dole na pag-alaman namin na sila pala ang may kagagawan ng pagsunog sa maliit na komunidad. Bago pa man sila tuluyang pumasok ng bahay, tiningnan mo nilang nasusunog pa rin ang katawan ng nilalang sa basurahan. At para makasiguradong magiging abot talaga ito, nilagyan nila ng mga kahoy na iniipon ni tatay para gawing ulin on sila. Isimelansa nila ang mga kahoy na kagaya ng pagsalansa nila ng kahoy kapag nag-uuling. Pinabakan nila dito ng lupa. Isiniksik nila mabuti ang pagtambak ng lupa hanggang tanin usok na lamang ang lumabas. At nang masiguradong tama na ang kanilang ginawang pagtambak, saka pa lang sila pumasok nun. Ayon kina tatay, wala no Muslim na abutan dun sa sitio na yon. Pero nakakasigurado silang dumaan pa dun yung nilalang na dinagip ng malaking ibon. Ayon kay Tami, parang hindi naman umano karamihan ang nakatila sa lugar dahil iirang kubo lang naman ang naroroon. Napakasarap ng tulog namin ng gabi yun. Kabali na napag-usapan ng mag-asawa ay nagpatayo kami ng tindahan sa harapan mismo ng bahay ng Binago. Nag-alaga rin kami ng baboy at mga manok. Pati na rin ang ipek. May mga narinig pa rin kami mga kwento tungkol sa mga karanasan ng mga nabibiktima ng mga aswang. Pero malayo na yon. Sa kung saan kami nakatira. Itago niyo na lamang po ang aking pagkakakilanlan. Ang kwentong ito ay
Hindi ko sariling karanasan pero naibahagi po sa akin ito ng isang taong malapit sa akin. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Kaelmo. Matanda na si Kaelmo nung nakwento niya sa akin itong sanaysay na ito. Ayon sa kanya, nangyari ito noong mga late 80s sa may bulubundukin ng Leyte. Nakapanayam ko si Kaelmo nung nag-field kami at natagpuan namin ang isang abandonadong barangay. Nasa kabila ito ng isang makitid na ilog. May hanging bridge para tawiran ng mga tao. Kung may sasakyan tulad ng karetela o motor, ay lalakad lang ng kalahating kilometro. At may napakababang bahagi na pwedeng daanan ng mga sasakyan nun. Nagsisensus kami nun. Nakapagtataka at bakit nabubulok na ang mga bahay doon. Malapit nang magkulaps ang mga pader ng mga kubong ito. Merong mga balon. Nagtaka kami at may tubig pa ikaw. Masukal at makapal na ang mga halaman sa mga kabahayan. Makapal na ang mga alikabok sa mga bahay. May mga gamit pa namang naiwan. Mga mangilang-gilang mga plato at mga basong basag. Tumawid kami ng ilog at natagpuan ang isang barangay sa kabilang ibayo. Maraming tao. Maraming mga batang nagsisilaro sa mga kalye. May nakita kaming matanda na nakamasid sa amin noon. Sanay na rin kami bilang mga census takers na ibang trato sa amin bilang mga dayo. Sa ilang araw naming pagtatanong at pagkukuha ng impormasyon, ay gumaan na ang kalooban ng mga tao sa amin doon. 3 kaming mga census takers, Sir Seth, o yung tinatawag na mga enumerator. Bilang isang tao na puno ng kuryosidad, nagtanong-tanong ako kung sino ang nakakaalam ng kwento. Kung bakit walang tao sa kabilang baryo. Itinuro ako kay Mang Elmo noon. Bilang hindi marunong magsalita ng kanilang wika, may kasama akong translator. Bale itong parte na ito ay yung point of view na ni Mang Elmo. At ito, ang kasaysayan ng baryo na yon. Nung bata-bata pa ako, diyan kami sa barangay na yon. Galing kami sa Panay. May mga kamag-anak ang aking ina na niyaya kaming magsaka sa malawak niyang lupain. Nung una masaya, pero maraming mga batas ang aking mga magulang na hindi ko maintindihan. Hapon pa lamang ay bawal nang lumabas. Bawal kumain ng pagkain mula sa mga kapitbahay. Nagsasara kami ng pinto at bintana sa gabi. Gusto kong tanungin yung mga magulang ko pero masyado silang abala sa pagtatrabaho at hindi nila ako gaano pinapansin. 12 taong gulang pa lamang ako noon. Mapaglima mga taga ron. Napansin ko rin na ang mga bahay ng mga tao doon ay may nakakasulasok na amoy. Kakaibang amoy. Sabi ng tatay, malamang mahilig lamang siguro sila magtapa ng karne. Pero alam kong hindi ganun ang amoy ng tapang karne. Malamang ganun niya kung matagal ng bulok. Bawal din akong mangapit bahay. Iilan lamang din ang mga bata doon. Kaya madalas ay tumatawid ako ng ilog papunta rito. Masaya at mainay rito. Andito rin ang karamihan ng mga kaklase ko. Isang gabi, ginabi na ako ng uwi nun. At dahil sa walang kuryente, hinatid ako ng tatay ng kaklase ko hanggang sa bahay. Nangyari yun dahil may proyekto kami sa paaralan. Hindi pa ako nakakapasok sa pintuan. Palo na sa nanay ko ang inabot ko. Hindi naman sila pumayag na umuwi yung mag-isa, yung nagatid sa akin. Delikado na raw. Pinalipas ng gabi ang tatay ng kaklase ko doon. Natulog siya sa may salas ng bahay namin. 2 lang ang kwarto ng bahay. Kwarto ko at ng aking nakakabatang lalaking kapatid at ng magulang ko.
Ang sala at ang kusina ay magkarugtong. Tawagin na lamang natin siyang Istong. Ang nakapagtataka ay binigyan siya ng parang kwintas ng bawang. Pinabulsa din siya ng asinon. At sinabing kung anumang pangangatok sa pintuan ang marinig niya, huwag niya itong pabuksan. Hindi ko alam kung nakatulog si Mang Istong pero maaga pa lang. Nagpasalamat siya ng lubusan at nagmamadaling umalis noon. Di pinag-uusapan rito ang tungkol doon sa Ilawod. Ang baryo na nakita mong abandonado na. Ayon dito kay Mang Elmo. Parang ayaw umano ng mga taong banggitin ang ngalan ng lugar. Hindi alam kung bakit pero may mga kwentong nakakaabot din. Mga kwentong ibinubulong ng patago. Ayon sa mga taga rito, mga aswang daw ang karamihan ng mga taong nakatira sa baryo ng Ilawod. Kaya raw sila tumawid ng ilog para hindi raw sila masundan. May paniniwala na hindi raw nakakatawid ang mga aswang habang hindi sila nakaanyong tao sa gumagalaw ng tubig. Hindi naman ako kaagad naniwala pero nagtaka rin ako. Dahil parang sumasang-ayon yung balitang yan sa mga alintuntunin na pinasunod sa akin ng mga magulang ko. Pero ibang-iba talaga ang Ilawod sa baryo ng mga tao. Madilim, tahimik at may kakaibang amoy. Nagkakandado kami ng pintuan pero iba't ibang kakaibang tunog ang naririnig ko sa dilim. Maraming mga huni ng mga hayop, baabira mo, pusa, kahit na pato. Wala namang ganung mga alagang hayop ang mga taga ron. Maraming beses na kami naririnig na mabibigat na yabag sa kisame. Malaking kubo lang ang bahay namin. May alaga kaming 2 kalabaw. May isang pagkakataon na namatay ang kalabaw naming buntis nun. Pero ang kakaibang napansin ko ay pinaalis ng ama ko ang nanay ko nung nagbuntis ang aking ina. Doon muna siya sa kapatid niya sa may syudad. Medyo malaki na ang bunso kong kapatid nung bumalik siya. Wala namang dahilan na binigay ang ama ko. Bukod sa delikado raw na manatili sa baryo Ilawod. Palagi kaming balot ng takot sa Ilawod. Parang palaging bilang ang kilos ng ama ko. Palaging nakayuko at nakatingin sa lupa pag nagsasalita. Pinakilala sa akin ng mga kamag-anak di umano ng nanay ko pero pinagsabihan din ako ng tatay ko na kahit tubig o anuman ay huwag tumanggap mula sa kanila. Mababait naman sila. Masisipag at Kakatiwalaan pero ni minsan ay hindi ako pinayagang matulog sa kanila. May mga anak silang mas matanda lamang sa akin ng ilang taon. High school na ito, samantarang grade 6 na ako. Pinagsabihan rin ako na kahit anumang gutom ko at kung anong mangyari o magyaya nila na kumain kasama sila. tumanggi umano ako. Prutas, kakanin. Yun lang umano ang pwede kong tanggapin at kainin mula sa kanila. Pinsan ng nanay ko ang ama ng pamilyang yon. Minsan, may inihatid kami mga kamote sa bahay ng kamag-anak ni nanay. Tapos saktong kumakain sila, niyaya kami. Pero tulad ng dati, magalang lamang kaming tumanggi. Nasilip ko ang ulam nila at nang hinayang. Karne yon. Mamula-mula at sariwang karne pero nilaga lang. Walang sahog, walang halo. Pero napakabango. Nagmamadali kaming umuwi nun. Lalo na at malapit na ang dilim. Ni minsan ay hindi pa ako nakalabas ng bahay na mag-isa pagsapit ng dilim. Kahit na binatilyo pa ako nun. Isang araw, may kumalat na balita. May namatay umano na sanggol sa kabilang baryo. Kakasilang lamang daw nito pero may pumasok daw na malaking pusa sa kwarto at kinain ang inuna ng batang yon. Wala pa raw 2 araw ang tanda ng batang yon nung namatay ito. Nakita umano ang bangkay na wakwak ang sipmura.
Akala ng mga magulang ay tahimik lamang umano na natutulog ito sa loob ng kanyang kuna. Yung pala, pinagpipiestahan na pala ng pusa noon. May kumalat na balita na susugurin raw ng mga taga-kabilang baryo ang Ilawod pero hanggang chismis lamang ito. Wala pang isang linggo. May matanda naman na inatake umano ng baboy ramo. Mag-isa lamang ang matanda sa bahay niya at sinugod raw ito ng baboy ramo habang papunta sa banyo na nakahiwalay sa bahay. Kwento-kwento na aswang umano ang pumatay rito. Katulad ng sasangkol. Ayun, mataas na talagang emosyon ng mga tao. Parang konti na lamang ay talagang susugurin na ang mga taga-Ilawod. Pero mas nadaig pa rin ang mga mas kalmadong mga nilalang at wala pa rin sigurang naganap noon. Pero pagkatapos ng isang buwan, May buntis at ang kanyang anak ang nilooban di umano. Hindi nakaabot sa ospital ang mag-ina. Namatay ang ina at anak nito. Doon na nagkagulo ang lahat. At doon na nagsimula ang wakas ng baryo Ilawod. Hindi alam ng mga aswang na ang babaeng napaslang nila at ang hindi na naisilang na anak nito ay apo sa tuhod ng isang gabunan. Ang tinuturing na pinakamataas na uri ng aswang. Kumaga, pwedeng maging pinuno. Nagsumbong ang mga taga-kabilang barangay sa mga tanod at pulis noon. Pero dahil sa walang pruweba ay wala ring nagawa ang mga ito. Bukod sa pag-report at pagpapablatter. Napaka-inutil nila. Ilang araw ang lumipas at may kakaibang pangyari na kumalat sa baryo. May sakit daw na kumakalat sa mga taga-Ilawod. Milalagnat umano sila at nagkakamatayan noon. Parang trangkaso at inubo. Dumudumi, nagsusuka. Halos umabot na sa 10 ang mga namatay noong mga panahon na yon. Karaniwan, mga matatanda. May pinadalang mga taga-health center para mag-imbestiga. Meron daw nakakaibang epidemya sa baryo na yon. Waterborne umano. Ibig sabihin ay kumakalat sa tubig. Hindi magkamayaw ang mga tao na taga-baryo Ilawod para bumili ng mga takore para paglagaan ng kanilang sariling tubig. Meron ding mga taga-barangay na nagdala ng mga gamot na loperamide at mga oresol noon. Pero may kakaibang balita rin ang kumalat. May dumating umano na matanda galing sa bundok. Isang ermitanyo. Mukha umano itong pulube, nakayapak. Gula-gula nitang kasuotan. Maputi at mahaba ang buhok at may makapal na balbas. Mistula umanong propetang galing sa Biblia. Hating gabi nang dumating, nung naglilipa na ang mga aswang, na nasa iba't ibang anyo. Tahimik umano itong naglalakad na walang katakot-takot sa gitna ng daan. Parang natutuwa pa na namamasyal sa ilalim ng bilog na buwan. Kung kailan ang rurok ng lakas ng mga kampo ng dilim. Hindi umanog na gambala o mukhang kinabahan man lamang sa mga sari-saring malademonyong mga nilalang na nakapalibot sa kanya. Kalmado ito at marahang naglalakad. Nagulat ang mga tagaron. Bago sa kanilang mata ang dayo na walang katakot-takot na nag-iikot. Sino ka? Tanong ng kanilang pinakapinuno na siyang nag-anyong malaking baboy o mano na pumatay at kumain sa matanda. Inangilan nito ang matanda. Pero winasiwas ng matanda ang kanyang kanang kamay. Nasaktan ng nirananday po. Bigla na lamang itong bumagsak at umig-ik na parang nasasaktan. Hindi rin importante kung sino ako. Ang gusto ko rin malaman ay kung totoo ba na ginagampala at binibiktima ninyo ang karapig baryo. Yung baryong nasa kabila ng ilog. Totoo ba? Bigla umanong napakot ang ibang mga nilalang na nakasaksi noon. Ikaw oo. Sino ka para pakialaman kami? Sagot man isa pang nilalaw.
Medyo mayabang umano ang pagkakasagot niya. At bigla na lamang itong napahiyaw sa apdi ng biglang napunip ang kanyang pakpak. Itinaas lamang ng matanda ang kanyang amay at nangyari at pag pinanong ka ng Marius Ning, kadandahang asal lamang na sumagot na rin ng Marius. Marinaw na sinagot ng matanda at nabyupasay lumano ang nilalang leon. Humingi ito ng paumanhin. Labano ang matanda kung sino ang pwedeng nakausap ng matino. Nanahimik ang lahat. Hindi nila kakilala ang matanda pero halatang mas makapangyarihan ito kaysa sa kanila. Biglang merong nagsalita. Siya si Luisa. Maaaring siya ang kausapin. Isa itong matandang babae na lumapit sa kanya noon. Isang tingin pa lamang ng ermitanyo ay alam niya kung ano ito. Mataas at kakaibang uri na halo ng mangkukulam at kalaswang na kung tawagin na sa amin ay berbalang. Lumulutan ang kupi niyang buhok. Parang nasa ilalim ng dagat. Parang lumulutang na belo na gawa sa buhoklan. Parang may sariling buhay. Parang malaunping ahas o mano. May matalas itong kuko na mala sa laminawan niyo. Purong ipimang mata ng nilalang na ito. Matindi ang kapangyarihan ng mga pirbalang. Kaya nilang pumatay sa pamamagitan ng pagpasok sa mga panaginip ng mga biktima nila. Kakaunti na lamang noong mga panahon mayon ang napipirang tulay ng makapangyarihang mga ganitong nilalang. At si Luisa ay isa sa mga ito. Pinanong ng ermitanyo nito sa ating Luisa. Totoo bang sila ang sumasalakay sa kabilang baryo? Tumango ang babae nito. Humingi ipin ng paumanhin. Luwa na naging napos sa kumanong tadaron. Tapos sinabi ng albularyo na meron daw usapan. Isang matanda at ginagalan na konplata. Tumangon naman ang babaeng ito at nakatingin sa lupa. Alam niya ang kinarsasabi ng matandang ermitanyo yan. Mukhang nakakawimot na kayo sa kung kaninong lupa kayo nakatila. Parang nakawimot na kayo kung sino ang nagpahitulit sa inyo na tawira rito. Matagal na ang kalipas. Baka naman kailangan niya ng isang munting paalala. Halakang napakot ang babae sa pinuring o sa sinabi nitong ermitanyo na ito. Sinabi ng babae na naging makalimutin na sila. Kunini ito ng paumanin at pinawag ang matandang yon sa pangalang Mau Salazar. Ngunit ang matanda, halatang natuwa sa pagkilala ng babae nito. Nabalitaan ko ring may bumiktima sa pinakamamarkong apo sa tuod, si Rebecca. Napadunok ang babae nang marinig ang pangalan yon. Paano ba naman? Anak niya mismo ang bumiktima sa mag-ina nito. Inalagaan ko pa siya nung sanggol pa siya. Kaya matagal na akong hindi nakabisipa. Lumaki na siya. Hindi na nakakaaliw na bata pero interesado ako sanang maanagaan kay Satlip, ang aking apo sa panampakan. Pero hindi na mangyayari yun. Nagibaw man ang timpla ng mukha ng ermitanyo. Naging malukit na linya ang kanyang bibig. Silabi nito kay Aling Luisa na nag-iisa siyang humingi ng paumanhin. Napakaraming paumanhin umano ang kailangan ng ermitanyo na yon. Nanahimik ang lugar. Sa sobrang katahimikan, malamang ay maririnig ang pagbabsat ng karayom. Napaya umano ang halos lahat ng nakakarinig nun. Ang tang dahilan kung bakit malayo silang nakapira sa baryo ng Ilawod ay ang mismong matanda nito. Siya ang pumayag na malirahan sila sa kanyang malawak na lupain. Wala bang ibang hihingi ng paumanhin? Wala ulit na salita nun.
Ulda yun, kuha ng hihini ng paumanhin. Iisa-isahin ko muna kayo ha. Pagdamdaan na kayong humingi ng pawad, sabihin nyo lang. Umuha ng isang dakot na buhangin mula sa lupa ang gabunan na ito. Hinipan ito papunta sa mga hindi taong nag-uumpulan. Parang napuwing up na anunok ng sinumpang buhangin ng mga hindi taong naroroan. At pagkakuway, bigla na lamang nawala ang matandaw yan. Nag-aanalam nagsipinginan ng mga hindi taong nagkumpulan doon. Nanahimik ang lahat. Pag-uwi ng mga hindi taong nandoon ay nagkasakit na sila. Parang sinumpa pa na there o sinalot ang baryo ng mga aswang. Bilang bata at hindi naman kami pamilya ng aswang. Hindi kami pinablan ng kung anumang kinalat nung matandang yan. Pero dahil sa ayon sa mga taga-health center na dating sa tubig ang sakit, nagpakulo na rin kami ng inuming tubig at doble-dobleng maghugas ng mga plato at mga kubyertos. Pero napakapinbi ng higanti na matandang yan. Araw-araw na lamang aming nakakabalitan na may pinatawid papunta sa health center sa may bayan. Siyempre, dekada 80 yan. Mahirap makahanap ng sasakyan. Hindi namin to ginhawa ang buhay. Kukunti lamang ang may kaya para makagamit ng sasakyan. Mabilis ambulansya ng barangay ang ginagamit para maihatid ang taga-baryo Ilawod. Latataranta na mga tao sa baryo Ilawod o mga hindi taong nakatira sa baryo yon. Maraming pamilya nang nagsisilipatan. Nakikita ang binahila-hila ang kanilang mga gamit nun. Dala ng mga karepela ng mga alarawa. Hindi nagpadali, nagpatawag ng isang pulong. Kailangan na umunang binamakiusap at tingin ng tawad. Maubos na sila. Aring kay Aling Luisa. Halakan mas kaon pinadamang silang nakapiranan. Halos pala happy na ng mga pamilya ay umalis na sa baryo nito. Merong nagtanong kung sino ito. At ang sabi ni Aling Luisa, siya si Mang Salazar. Ting hindi o walang nakakaalam. Isa nga siyang gabunan. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala unang sinabi ang kung anumang lakas meron si Aling Luisa. Laban dito sa ermitanyo na ito. Kayang-kaya umano silang ubusin ng matandang yan. Dahil siyang ginagawa niya ng mga panahon na yun. Nalaman din kasi ni Aling Luisa sa ina nito na may kondisyon ang pananapili nila doon sa baryang yon. Dapat ay hindi umano silang manakit ng mga taga-kabilang baryo. May nagtanong kung dapat bang lalayo pa para makakain. Napakatrabaho naman daw ng gusto ng matandang yan. Pero giit ni Aling Luisa, yun lamang ang kondisyon na gusto ng matandang ito. Parang respeto na lamang sa may-ari ng lupa. Nakailangan niya sundin ang alituntuning yon. Halakan dadalon isip ang mga hindi tao na nasa pulong. Dudbad pa ni Aling Luisa, ang gusto nating mabuhay ng matiwasay sa Ilawod at hindi mamatay ng mulat. Kailangan umanong nilang umayon sa gusto ng matanda nito. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,